Sinabi nila sa kanya, Panginoon, kahit po ang masasamang espiritu ay sumusunod sa amin kapag inutusan namin sila sa pangalan niyo. Sinabi ni Jesus sa kanila, nakita kong nahulog si Satanas mula sa langit na parang kidlat. So, may mga ilang pruweba din na binabanggit po ang Biblia that maaari tumutukoy po ito sa isang mabuting anghel, pero matimbang din ang ebidensya na yung bituin na nahulog ay minsan tumutukoy din kay Satanas. Whatever the case might be, mabuti man o masama, hindi po yun ang punto ho dito. Ang pinakapunto po ng Revelation 9 is that masama man yung anghel o mabuti, they are under the control and sovereignty ng Diyos. Kasi hindi mabubuksan ng anghel yung tinatawag na kailaliman kung hindi siya binigyan ng otoridad. So yun po ang importante ho dito. Bukod pa ho dito, sabi po ng Biblia, binuksan nung anghel yung tinatawag na kailaliman. Yung salitang kailaliman, mga kapatid, sa isang literal na salin is the word abyss. Or kung tawagin, bottomless pit. Na bakit po siya tinawag the abyss? Dahil sa original, yung salitang abyss ay nagmula po sa wikang Griego, abusas. Abusas. Ngayon, kapag ginamit po yung salitang abusas, meron po siya mga tinataglay na kahulugan. Unang-una, it means netherworld. It can also mean place of hostile powers. Okay? Yun ang ibig sabihin po ng salitang kailaliman mula sa original. Isang bottomless pit, walang katapusan na bangin, we can call it. Bukod pa ho dito, siya po ay isang lugar kung saan marami po masasama na espiritu where they are stationed and where they are dwelling. Halimbawa, in the book of Revelation, tuwing ginagamit po yung salitang abyss o kailaliman, it's never positive. Lagi po negative. Matter of fact, in chapter 11, kung babasahin po natin, chapter 11, talatang 7 of Revelation. Revelation chapter 11, verse 7. Tignan niyo po ang nakalagay. Pagkatapos nilang ipahayag ang mensahe ng Diyos, makikipaglaban sa kanila ang halimaw na galing sa kailaliman. Tatalunin at papatayin sila ng halimaw. So sino po yung halimaw na binabanggit po dito? Well, sabi po na salita po ng Diyos, yung lumabas mula po sa tinatawag na kailaliman ay isang masamang espiritu o masamang anghel na papatay doon sa tinatawag na dalawang saksi sa pamagitan po ng halimaw. Moreover, in chapter 17, dito po tayo sa talatang 3. Chapter 17, talatang 3, and then we're going to skip to verse 8. Chapter 17, verse 3, and then to verse 8, tignan niyo ho nakalagay. Pagkatapos, napuspos ako ng banal na espiritu at dinala ng anghel sa ilang. Nakita ko roon ang isang babaeng nakasakay sa pulang halimaw. Ang halimaw na iyon ay may 7 ulo at 10 sungay. At sa buong katawan ay nakasulat ang mga pangalang lumalapastangan sa Diyos. Ngayon, ibaba po natin na basa sa talatang 8, verse 8. Ang halimaw na nakita mo ay buhay noon, pero patay na ngayon. Pero muli siyang lalabas mula sa kailaliman at agad namang mapupunta sa walang hanggang kapahamakan. Makikita siya ng mga taong hindi nakasulat ang mga pangalan sa aklat ng listahan, ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan.
bago pa man likhain ang mundo. At ang pangalan nila ay hindi na nakasulat sa aklat na ito. At kapag nakita nila ang halimaw, mamamangha sila dahil buhay siya noon at namatay na, ngunit nabuhay na naman. So, kung titignan lang po natin ang impormasyon mula po sa Revelation, tuwing ginagamit po yung salitang abyss, it's always a place kung saan nanggagaling ang mga masasamang espiritu o yung mga malalakas na anghel or fallen angels. Matter of fact, yung lugar po nito ay hindi lang po lugar ng mga malalakas at masasamang espiritu, pero sa aklat ng Lucas, makikita ho natin mamaya, takot na takot ang mga demonyo na makapunta ho dito. Basahin nga po natin mga kapatid sa Lucas, Kapitulo 8. Luke chapter 8, basahin po natin. Lucas Kapitulo 8, talatang 31. Natatandaan niyo po ba nung nakikipag-negotiate pa yung mga masasamang espiritu kay Kristo? Tignan niyo po yung nakalagay dito sa talatang 30 para mas maganda. Lucas 8, talatang 30 hanggang 31. Tignan niyo po nakalagay. Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" Sagot niya, "Kawan." Dahil maraming masamang espiritu ang pumasok sa kanya. Nagmakaawa ang masasamang espiritu kay Jesus na huwag sila papuntahin sa kailaliman at parusahan doon. In English, they asked Jesus not to send them to the abyss. Now, kung ang mga masasamang espiritu na kung tawaging kawan ay ayaw pumunta sa tinatawag na kailaliman, then most likely, yung mga lumabas ho dito ay mga mababaksik na espiritu. Talaga masasama. Kung yung mga kawan na binabanggit po kanina sa Lucas 8 doesn't wanna go here, then most likely yung lalabas po dito ay napakasama. So yan ang magiging parusa ng Diyos sa mga taong walang tatak. Pero ano po yung mga lalabas ho dito? Maaari ho natin tanungin. Balikan po natin ang Revelation chapter 9 at basahin po natin ang talatang 2. Bakit kinakatakutan ng mga ibang demonyo ang lugar na ito? Revelation 9 verse 2, tignan niyo po nakalagay. At nang buksan niya ito, lumabas ang makapal na usok na parang galing sa malaking hurno or furnace. Kaya dumilim ang mundo dahil natakpan ng usok ang araw. At mula sa usok, naglabasan ang mga balang at kumalat sa lupa. Binigyan sila ng kapangyarihang manakit tulad ng alakdan. Now, let's pause here for a moment. Titignan po natin yung mga detalye po nito dahil marami po silang koneksyon sa lumang tipan. Unang-una, ano po ang lumabas mula doon sa tinatawag na bottomless pit? Usok pero balang. Bukod pa ho dito, gaano po kasakit ang kanilang parusa sa mga tao? Parang sting ng alakdan. So yan pa lang po ang ilalagay natin. Yung unang detalye na nababanggit po ng Biblia in Revelation 9 nung ay may lumabas na parang balang or locust. Now, in verse 4, sabi po ng Biblia, ngunit pinagbawalan silang maminsala ng mga damo o anumang halaman at puno, kundi na mga tao lang na walang tatak ng Diyos sa kanilang noo. Now let's pause here for a moment. Ano po magiging focus ng kanilang parusa? What is their focus of judgment? Well, sabi po dito, no plant, grass, trees. Walang anumang bagay that is of the ecosystem ay gagalawin po nila.
But this is fascinating. Dahil, ang balang, ano po ba talaga natural diet po niya? Di ba mga damo, halaman, puno? Pero bakit yung balang na ito, pinagbawalan sila na galawin yung mga bagay na yan? Now, may mga ilan na nagtuturo, ito po daw ay literal. Yung nabasa dapat gagalawin ho ito. Kundi ang gagalawin lang po niya, sabi po ng Biblia, ay yung mga taong walang tatak ng Diyos. O sino po ba yung tinutukoy na walang tatak? Well, kung natatandaan po natin in Revelation 7, yung 144,000 na kung tawaging the church, the eschatological church, both Jews and Gentiles, sila yung tinatakan ng Diyos eh. Pero yung mga taong hindi tinatakan ng Diyos, that means hindi sila pag-aari ni Kristo, kundi pag-aari sila ng Antikristo. Pag-aari sila ni Satanas. So in other words, ang sabi po ng Biblia, yung balang po nito, hindi nyo na kailangan idamay pa yung mga ito kasi kung natatandaan po natin, in the fourth trumpet judgment, di ba yung mga bagay na yun ay sinunog? A third part of it ay sinunog na. So he doesn't need to target this. Ang itatarget po niya ay mga tao. Now, here's what's interesting. The first 4 trumpet judgments, TJ na lang ilalagay ko, the first 4 trumpet judgments, ano po yung dinadamay po niya? Sea, earth, trees, grass. Diba? Yan ang focus ng judgment niya eh. Pero pagdating sa 5th judgment, 5th trumpet judgment, hindi na yung sea, hindi na yung ilog, hindi na po yung springs, hindi na po yung tinatawag na dagat or trees ang kanyang focus of judgment, kundi mga tao na. So nawala na po yung mga tao na mga bagay na pwede gamitin para mabuhay po sila. Pero nung pinatunog na po yung ikalimang trumpeta, sila naman ang magiging focus of judgment. Okay? So, sabi po dito in verse 5, pinagbawalan din silang patayin ang mga taong ito, kundi pahirapan lang sa loob ng 5 buwan. Ang hapde ng kagat nila ay katulad ng kagat ng alakdan. So here's another description. Bukod pa ho sa balang, ang tanong po dito, how long is the judgment na magmumula sa mga ito? 5 buwan. So here's the question. Bakit 5 buwan? Have you ever thought about that? Kasi yung mga numero, yung mga bilang na ginamit po in Revelation, lahat po yan may mga nilalarawan ho eh. For example, after 3 days, mabubuhay po muli yung mga 2 saksi. May 7 simbahan. Ang 3 bahagi ng dagat, 3 bahagi ng damo ay sinunog. So numbers in the book of Revelation, meron po siyang nilalarawan. Pero what does 5 buwan mean? Bakit ginamit po yung salitang 5 buwan? Specifically? Well, meron po tinatawag na natural explanation and there's yung tinatawag na symbolic na explanation. And both of them ay maaaring tama. Natural explanation means, kung pag-aaralan po natin ang mga balang in nature, ang lifespan po nila ay umaabot lamang ng 2 to 5 months. 2 hanggang 5 buwan lang ang lifespan nila. Pero, yung symbolic meaning po niya is this. Yung 5 buwan is another way of saying that yung parusa po na ibibigay po ng Diyos, may hangganan po siya when it comes to these guys. So very limited lang. And makikita ho natin mamaya that bagamat maikli lang po yung short period of time ng parusa po ng mga ito, pero makikita ho natin mamaya parang
ang tagal sa mga nakaranas ng parusang ito. Okay? Moreover, here's another question. Bakit balang? Sa dami-dami pwede gamitin po ng Diyos bilang parusa sa mga hindi mananampalataya, bakit balang? Bakit niya kailangan gamitin ang balang? Well, kung palabasa po tayo ng lumang tipan, ano po yung mga sumpa na ipapadala ng Diyos ayon po sa Deuteronomio 28 sa sino mang sisira ng kanyang kasunduan? Magpapadala siya ng balang. But pa ho dito, during the time of Moses, ano po yung pinadala ng Diyos nung masyado matigas ang ulo ng mga Egyptians at si Pharaon? Balang din. In other words, kung ano yung ginawa ng Diyos noon para lang patunayan sa mga taong nagmamataas at nagmamayabang na hindi nila kaya, na di nila kailangan ng Diyos, yung pa rin ang kanyang ipapakita kahit po sa mga panahong ito. Kung sa panahon po ni Pharaon, siya lang ang Diyos, siya lang ang malakas. Pero pinatunayan po ni Yahweh, siya ang tunay na malakas. Pagdating sa Revelation, yung Antikristo na kung tawagin yung mabangis na halimaw, pinupuri po niya kanya sarili. At sinasamba din siya ng mga taong walang tatak sa kanilang mga noo. So ngayon ipapakita ng Diyos, kagaya kung paano po niya ipinakita sa panahon ni Moises, kung sino ang tunay na Diyos. Ngayon, ipagpatuloy ho natin ang basa. Verse 6. Kaya sa loob ng 5 buwan, mas gugustuhin pa ng mga tao na mamatay. Ngunit hindi ito mangyayari kahit gustuhin man nila. Now, notice yung nabanggit po dito. They will seek and desire death, but death will flee from them. Ngayon, sabi po ng Biblia, yung extent ng parusa ng balang ay 5 buwan. 5 buwan ho. So para sa iba, iniisip nila, 5 buwan lang naman yan, hindi naman matagal. Pero sabi po ng salita ng Diyos, yung 5 buwan po na yan ay naglalarawan po that bagamat sa isip ng tao mukhang maikli lang ho ito, pero yung pakiramdam parang habang buhay. They will seek and desire death, but death will abandon them. Lalayuan sila ng kamatayan. Now, I've thought about this, mga kapatid, and there's 2 things I want to share to you about this statement in verse 6. Kasi may mga katanungan mangyayari po ba yan sa ating kasalukuyan? Yung binabanggit po dito na hahanapin ng mga taong kamatayan, pero lalayuan po sila ng kamatayan. And it's possible. May mga ilang Kristiyano na ang komento po nila ay ito. That ang ibig sabihin po nung ganitong klaseng kasabihan is that yung mga taong walang Kristo sa kanilang puso at buhay, wala silang kapayapaan. So, ang kanilang kaluluwa ay pinaparusahan in the sense, wala silang kapayapaan, wala silang kagalakan, dahil ang tunay na kapayapaan at kagalakan ay nagmumula sa Diyos. Kagaya po na nasabi po sa Isaiah, walang kapahingaan o kapayapaan ang mga masasama. Pero, when you come to look at it from a different angle, may binabanggit din po ang Biblia that kapag ang tao po ay nahulog sa impyerno, there is weeping and gnashing of teeth. Bukod pa ho dito, in Revelation chapter 20, kapag ang tao po ay namatay, especially in chapter 19, ang kanilang parusa is day and night. Walang katapusan. So, maaari, ang nilalarawan po nung locust judgment po na ito, mga kapatid, may be a reference to final judgment
na ang sino man po ay hindi tinatakan ng tatak po ng Diyos sa araw ng paghuhukom, iisipin nila na parang hindi naman siguro nakakatakot mahulog sa impyerno. Pero once they are down there, dahil walang kamatayan sa impyerno, hahanapin na lang po nila na matigil na po yung parusa sa kanila, pero hindi nila matatagpuan ito. That's why there's weeping and gnashing of teeth. They want to escape, pero hindi sila makatakas. Pero ang tanong ho dito, bakit po natin kino-connect po yung balang sa final judgment? Well, there is one book in the Old Testament na nakasentro lamang sa balang. May isang aklat sa mga minor prophets na ang kanyang buong tema ay nakasentro lang sa pagpapadala ng mga balang. And what book is that? Joel. Kapag binasa po natin ang aklat ng Joel, yung araw ng Panginoon ay nilarawan o hinalintulad sa pagpapadala ng Diyos ng mga balang upang ubusin ang lahat ng tao. Wala siyang ititirang buhay. And most likely, diyan humuhugot ang revelation sa aklat ng Joel. Halimbawa, nung binuksan po yung tinatawag na kailaliman, ano po lumabas? Usok, nandilim, na walang po ng liwanag. Well, basahin po natin ang Joel chapter 2. Tignan po natin kung may kaugnayan. Joel chapter 2. At basahin po natin ang verse 2. Joel chapter 2, beginning at verse 2. Tignan po natin kung may connection ho ito. Joel 2 verse 2. Magiging maulap at madilim ang araw na iyon. Kakalat ang napakaraming balang sa mga kabundukan na parang sinag ng araw kapag nabubukang liwayway. Wala pang nangyayari kagaya nito noon at hindi na mangyayari ang katulad nito kahit kailan. Well, kung pag-aaralan po ang Joel, kailan po ba mangyayari yung sinasabi na araw ng Panginoon? Sa kanyang pagbabalik, nung papatay na po ng Panginoon ang lahat ng masasama. So yung balang na binabanggit po dito sa Revelation, kung saan humugot sa aklat ng Joel, kung ang Joel ay tumutukoy po sa araw ng paghuhukom, then yung balang na binabanggit po dito ay tumutukoy din sa araw ng paghuhukom. Kasi sa araw ng paghuhukom, sa sobrang takot po ng mga tao, mas nanaisin po nila na mamatay kaysa harapin ang tupa. Di ba nabasa po natin yon sa chapter 6? Sabi po ng ilan, bumaksak sana na lang yung mga bato. Kesa na makita namin at tumayo kami sa presensya ng tupa. Bakit nanaisin po nila mamatay kesa makita si Kristo? Dahil nakakatakot, magalit ang Panginoon. No wonder why sinabi dito, hahanapin nila ang kamatayan, pero hindi nila matatagpuan. Bakit po? Dahil ang parusa ng Diyos kapag hinagis naman ang mga ito sa lawang apoy, walang katapusan na parusa. Okay? Now, when we talk about the words, they will seek death and they will not find it. Ngayon ko lang po nalaman mga kapatid, ito po ay isang Old Testament proverb. In other words, siya po ay isang kasabihan na madalas na binabanggit sa Lumang Tipan. Halimbawa, kung babasahin po natin dito mga kapatid, sa aklat po ng Job chapter 3. Job chapter 3, talatang 21. Job chapter 3. Job chapter 3 verse 21. Tignan niyo po ang nakalagay dito. Job chapter 3 verse 21. Ito po ay isang kasabihan sa Lumang Tipan. Job chapter 3 verse 21. Sabi ho dito, nagnanais silang mamatay, pero hindi pa rin sila namamatay. Hangad nila ang kamatayan,
ng higit pa sa isang taong naghahanap ng nakatagong kayamanan. To those who long for death that does not come, who search for it more than for hidden treasure. So ito po ay isang halimbawa of an Old Testament proverb or kasabihan na may mga tao kahit po sa panahon ng lumang tipan na ganito na po ang kanilang pananalita. Ninanais na lang po nilang mamatay kaysa mabuhay. Kagaya po ni Job. Sinusumpa ko yung araw kung kailan ako ipinanganak. It's an Old Testament proverb. Now, let's look at chapter 7 ng book of Job. Chapter 7. Dito po tayo sa talatang 15. Chapter 7, verse 15. Tignan niyo po nakalagay. Kaya, mas mabuti pang sakalin na lang ako at mamatay kesa mabuhay sa katawang ito. And lastly, dito po tayo sa Jeremiah chapter 8. Most likely, ito yung pinaghugutan ng Revelation. Jeremiah chapter 8 verse 13. Tignan niyo po yung nakalagay dito. Jeremias 8 talatang 13. Sabi po ng Biblia, lubos ko silang lilipulin at sisirain ko ang mga bunga ng kanilang mga ubas at igos. Pati ang mga dahon nito'y malalanta. Ang mga ibinigay ko sa kanila ay mawawala. So here again, we start to see that the destruction na may kinalaman po of people being tortured and punished and seeking for death is an Old Testament proverb. Kitang-kita po yan sa Job at kitang-kita rin po yan in the book of Jeremiah. So, in my conclusion, maaari ang tinutukoy po dito mga kapatid ay isang referensya sa final judgment. Dahil kapag nahulog na po ang isang tao sa impyerno, wala po sila matatagpuan na katapusan sa parusa. They will not be able to escape their pain. They will seek death, pero mismo ang kamatayan ay aalis sa kanila. Now, bakit po this may be a reference sa final judgment? Dahil hindi lang po yung mga Kristiyano ang bubuhayin po muli at bibigyan po ng katawan na hindi namamatay. Pati na rin po ang mga hindi mananampalataya ay bubuhayin din po muli. May resurrection of life, may resurrection of damnation. At kapag nagkaroon po ng tinatawag na resurrection, mawawala na yung tinatawag na kamatayan ng katawan. Ganoon din ang mangyayari sa mga taong hindi mananampalataya na kung tawagin po sa Revelation ang ikalawang kamatayan. Kapag hinagis na po sila sa lawang apoy, never po sila mamamatay. Subalit, ramdam na ramdam po nila ang kirot at sakit at pain mula sa galit ng Diyos. Kaya nga yung mga biruan na naririnig po natin sa mga tao sa labas, kita-kita na lang tayo sa impyerno. Hindi naman nakakatakot ang impyerno. Pero sabi ng Biblia, hahanapin po nila ang kamatayan, pero hindi nila matatagpuan. Now going back to Revelation, verse 7. Tignan niyo po ang nakalagay. Revelation chapter 9, verse 7. Sabi po dito, ang mga balang ay parang mga kabayong nakahanda sa digmaan. May nakapatong sa mga ulo nila na parang koronang ginto. Ang mga mukha nila ay parang mukha ng tao. So balikan po natin ito. Yung mga nagtuturo na yung balang po na yan ay isang literal na balang, mali ho yun. Dahil wala ho tayong makikitang isang natural na balang na may mukha ng tao. At wala rin po sila corona. Kaya hindi natin masasabi, literal ho yan. So mag-iingat ho tayo sa mga napapanood at napapakinggan po natin that yung balang po nito ay literal. Hindi ho siya literal mga kapatid. Wala tayong makikitang balang na may corona na may mukha ng tao. Wala. Now, bukod pa ho dito ang description na binanggit po tungkol sa mga balang na ito
is that they are like horses for battle. Okay? Pangalawa, sabi po ng Biblia, they have a crown like gold. Now, sa pag-aaral po ng Revelation, paano ho natin matitiyak na ang isang bagay ay hindi dapat ituring bilang literal? Ito po yon mga kapatid, yung salitang like, parang. So habang nakikita po ni Juan yung pangitain na ito, wala siyang mga exact na salita na maibibigay to describe yung nakikita niya. Kaya madalas po natin mapapansin sa Revelation, parang tao, parang balang, parang ganito. Bakit puro parang? Dahil wala siyang perfect word to describe yung nakikita niya. Kaya hindi dapat ituring po ito literal. Ngayon, sabi din po ng Biblia, sa talatang 8, mahaba ang buhok nila, tulad ng sa mga babae. At ang ngipin nila ay parang ngipin ng leon. So karagdagan pa. Long hair. So hindi natin masasabi, literal ho yan. Then, nabanggit po dito, ngipin na parang leon. Wala ho tayo makikita na balang na may ngipin na parang leon. All of this is symbolic. Okay? Sabi pa ho dito, verse 9, ang dibdib nila ay natatakpan na parang pananggalang na bakal at ang tunog ng pakpak nila ay parang ingay na mga karwahing hinihila ng mga kabayo na sumusugod sa labanan. So here's another thing. May binanggit po, karwahe. Yung tunog ng kanilang mga pakpak ay parang karwahe na may hinihila. Okay? So let's look at the description. Ang kanilang tunog is like horses for battle. Meron po sila korona na parang ginto. Ang buhok po nila kasing haba na parang sa babae. Ang ngipin parang leon. At ang tunog ng kanilang pakpak ay parang karwahe na hinihila ng mga kabayo. Na bakit napaka-importante na nakalista yung mga detalye na yan? Dahil ang lahat ng mga nabanggit po dito mga kapatid, halos lahat, ay bumabalik sa aklat ng Joel. So balikan po natin ang Book of Joel. Let's go to the Book of Joel. Balikan po natin siya. At tignan po natin, let's go to chapter 2 of Joel. And let's read verse 5 and 6, or verse 4 and 5. Let's go to Joel. Joel chapter 2, verse 5 and 6. Tignan po natin kung may kahawig. Joel chapter 2, verse 5 and 6. Or itaas po natin ang basa sa verse 4 para mas buo. Joel 2, verse 4 to 6. Parang kabayo ang kanilang anyo, at mabilis sila tulad ng mga kabayong pandigma. Ang ingay ng kanilang paglukso sa ibabaw ng mga bundok ay para mga karwaheng tumatakbo at parang ingay ng nasusunog na dayami. Tulad sila ng makapangyarihang hukbo na handang makipagdigma. Ang mga taong makakita sa kanila ay mamumutla sa takot. So ano po yung nabanggit po dito? Well, ano po nabanggit po sa Joel? Ito yung nabanggit. Ano pa ho nabanggit? Karwahe. Lahat po yan ay nasa Joel chapter 2. Well, what about this one? Itong ngipin na parang leon. Saan po nakuha yan sa Joel? Let's go to chapter 1 ng Joel. Joel chapter 1, talatang 6. Joel chapter 1, verse 6. Joel chapter 1 verse 6. Tignan niyo po ang nakalagay. Ang lupain ng Panginoon ay sinalakay na napakaraming balang.
matatalas ang kanilang mga ngipin na parang mga ngipin ng leon. So in other words, karwahe and battle is from Joel chapter 2, verse 4 and 5. Pero ito ay tumutukoy po sa Joel chapter 1, verse 6. So the question is, bakit hugot ng hugot si John mula sa aklat ng Joel? Kasi ang nilalarawan po ng balang ay yung gagawin ng Panginoon sa araw ng paghuhukom. In other words, sa Revelation, ano po ang maging kahihinatnan ng mga taong walang kaugnayan kay Kristo? Uubusin silang lahat. At kapag sila po ay pinarusahan na po ng Diyos, ang parusa po ng Diyos sa kanila ay sobrang tindi, mga kapatid, na hanapin po nila ang kamatayan, pero hindi nila matatagpuan. Ngayon, going back to Revelation 9, dito po tayo sa verse 10. Hindi pa ho tapos ang description. Verse 10. Ang buntot nilang tulad ng sa alakdan ay may kapangyarihan manakit sa mga tao sa loob ng 5 buwan. May haring namumuno sa kanila, ang anghel na nagbukas ng pintuan sa kailaliman. Ang pangalan niya sa wikang Hebreyo ay Abaddon at Apollyon naman sa wikang Griego. Now, let's say for example, ginigit po ng mga ibang Kristiyano na yung balang na binabanggit po dito ay literal, magkakaroon po sila ng problema. Kung sasabihin po nila literal yung binabanggit po dito, magkakaroon po sila ng problema. Ano po yung problema dito? Ayon po sa Biblia, yung mga balang po nito may hari. Now we might ask the question, Brother Josh, ano naman kung may hari ang mga balang? Pwede naman siguro gawin literal yan. Ano naman kung may hari? May problema. May sinasabi po sa Kawikaan tungkol po sa mga balang. Basahin po natin ang Kawikaan 30, talatang 27. Kawikaan, Kapitulo 30, talatang 27. Hindi natin pwede gawin po ito literal. Kawikaan 30, talatang 27. Tignan niyo po ang nakalagay. Kawikaan 30, talatang 27. Ang mga balang, kahit walang namumuno, maayos na lumilipad ng sama-sama. So kung sasabihin ho natin, literal ho ito, paano mo may explain yung sinasabi ng Biblia na yung mga literal na balang, walang namumuno sa kanila? Pero ayon po sa Revelation, yung mga balang na binigay po dito na description na mahaba ang buhok, ang ngipin ay parang leon, meron po silang hari. At ang pangalan ng kanilang hari is Abaddon. Abaddon is another way of saying destruction and place of death. So that's in Hebrew. Pero yung binanggit din po na pangalan sa wikang Griego is Apollyon. Right? Kung tatagalugin po natin Apollyon. At ang ibig sabihin po na salitang Apollyon is also destruction. Now, ayon po sa sinasabi ng Biblia, ang naghahari ho sa mga balang ito, ang pangalan po niya ay destruction at kamatayan. Na bakit po yan ang pangalan ho niya?
Well, it goes all the way back dun sa binabanggit po na between na nahulog po sa langit. Kung yung between po na yon is in fact, tama nga yung iniisip ng iba, kung tama nga na yung between po na yun ay tumutukoy sa isang masamang anghel, well, ayon po sa Biblia, sino po ba yung tinatawag po sa Biblia nagmamay-ari sa mga demonyo? Si Satanas. Siya din yung tinatawag na Beelzebub, Belial. Well, ang ibig sabihin po ng salitang Beelzebub is Panginoon ng mga langaw. Panginoon of those that fly. Yung mga balang, lumilipad din po sila eh. Now, if this is a reference, mga kapatid, kay Satanas, it's another way of saying that pinaparusahan po ni Satanas ang mga taong walang tatak ng Diyos hanggang sila po ay makarating doon sa tinatawag na araw ng paghuhukom. Pero ang tanong ho dito, sino ang nagbibigay ng pahintulot kay Satanas na gawin ho ito? Ang Diyos. May mababasa ba tayo sa Biblia na pinarusahan ni Satanas ang sino magtao? Si Job. Yun po ay isang magandang halimbawa. At kapag binasa po natin ang Mateo, Marcos, Lucas, may isang babae na nakayuko for almost 18 years na sinabi po ni Kristo, palalayain ko na siya mula sa pagkakaalipin po niya kay Satanas. So it is very clear in Scripture, mga kapatid, na posible din na gawin po ni Satanas na magparusa po sa mga tao gamit po yung pahintulot ng Diyos. Pero whatever the case might be, yung salitang nagmamay-ari at nagahari sa mga balang, he is another way of we could call destroying angel or angel of destruction. Now, in Jewish tradition, may mga paniniwala po ang mga Hudyo, lalo na po ang mga rabbi. May mga ibang sulat that yung angel of destruction, meron po siyang kinalaman sa Exodus. Sino po yung pinadala ng Diyos upang patayin ang mga panganay? Angel of death. So, maaari, humuhugot po ang revelation ng isang larawan from the Old Testament that kung ginamit ng Diyos ang isang anghel upang maghatid ng kamatayan sa mga taong walang kaugnayan kay Yahweh, yan din ang mararanasan ng mga tao sa araw ng paghuhukom. So nakakatakot isipin, mga kapatid. Mahulog ang isang tao sa impyerno, hahanapin po niya ang kamatayan, pero hindi niya makikita. Now, yung 5 buwan po doon, again, it is a figure of speech. It's symbolic. Na kahit nasabihin po ng mga tao, well, it's not really a big deal, 5 buwan lang naman siya. Pero read the words, hahanapin at nanaisin nilang mamatay, pero hindi nila nakikita. May mga tao nga ngayon, mga kapatid, nagpapakamatay o ninanais magpakamatay dahil nababaon po sa utang. May mga iba naman, may nararamdaman po sila sakit karamdaman, o yung iba heartbroken, gusto na magpakamatay. Pero ito'y matindi. Parurusahan po sila ng Diyos dahil wala silang tatak. At ano pong ibig sabihin na walang tatak? Wala silang kaugnayan kay Kristo. Hindi sila pag-aari ni Kristo. Meron po ba tayo mga kakilala, mga kapatid, na hindi pag-aari ni Kristo? Walang kaugnayan kay Kristo. Mga minamahal po natin sa buhay, mga kaibigan, kapitbahay, katrabaho. Sabi ng Biblia, kapag hindi sila nagsisi, hahanapin po nila ang kamatayan, pero hindi nila matatagpuan. Nakakalungkot isipin. Pero mga kapatid, isipin din po natin ito. Sa kabila na ito ang mararanasan ng mga taong walang tatak, napakabuti ng Diyos sa atin. Isipin niyo ho yun, mga kapatid. Tayo ng mga itinuring mga patay, binigyan ng buhay.
Kung ang mga to hahanapin po nila ang kamatayan, pero hindi nila matatagpuan. Sa atin naman mga kapatid, dumating man ang kamatayan o trahedya, hindi na tayo mahihiwalay pa sa pag-ibig ni Kristo. Tignan niyo po kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama para sa atin mga kapatid. Na instead of tayo po yung parusahan po ng Diyos, minahal niya tayo, hinugasan, pinatawad, niligtas mula po sa kamatayan, niligtas mula sa kanyang galit at poot. Kaya wag na wag ho natin i-jolly go lucky yung biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon. Wag na wag natin iisipin, ligtas naman ako kaya pwede na ako mag-easy go lucky. Hindi mga kapatid. Hindi mo alam yung halaga upang mabayaran po yung ating mga kasalanan. And yet, the Bible says, sino po makakaranas po nito? Yung mga taong walang tatak sa kanilang mga noo. Now, if you think yung po ay mabigat na parusa, tignan niyo po, tapusin na po natin. Verse 12 ng Revelation chapter 9. If you think this is it, look at verse 12 of chapter 9. Tapos na ang unang nakatakot na pangyayari, ngunit may dalawa pang darating. So in other words, kung ito na ay mabigat hindi pa siya tapos. May dalawa pa na parating. At yan po, kung lolobin po ng Panginoon, pag-aaralan po natin sa mga susunod na Friday. Kasi yung mga trumpet judgments, yung mga tinatawag na woe, 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 iisa lang po ang kanyang mensahe. Matindi ang mararanasan ng mga wala kay Kristo. Matindi. So, kung gaano kadakila ang kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa atin, ganon din kadakila ang parusa na ibibigay niya sa mga tao na walang kaugnayan sa Kanya. Napakabuti mga kapatid ng Panginoon sa atin. Napakabuti. So, with that being said, nawa po sa ating maikling pag-aaral, nakita ho natin yung matinding galit ng Diyos. At nakita din po natin mga kapatid, yung matinding pagmamahal ng Diyos para sa atin.